Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga ka-review natin na finish na paktay. Nako, lagot, delikado na. Yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga ka-review natin at eto na nga, simulan na po natin to. Pasok. 25 million pesos. Nako. 5 months ago pa talaga sila tinatrabaho Hmm. ng Bangag Administration. Mhm. Malamang itong apat na to pupulutin dun sa lawa sa kanilang mga kasinungalingan. Yan ngayon kung magagamit pa ba itong apat. Kaya nga nang sabi ko nung mga unang vlog natin mga kabayan, sabi ko nga po baka yung hinatnan no ng apat na itong ex-marines na bumaliktad ay magaya. Ha? Kaya Mima Alicia mga ka-review natin ha. Na duwag. Kayo naman. Di ba? Alam nyo naman sa larangan ng mga sundalo, polis, pag bumaliktad ka, it's either gugurgurin ka. Wala si Lauren sa Francia. Medyo maaga tayo ngayon, ano? So, ang ating title ay Brave Marines, nakalaya na. Coward Marines, gugurgurin na ba sila? Nako. Okay, so kahapon, nakalaya na nga ang ating mga matatapang na marino o mga sundalo na kung saan patuloy na lumalaban para sa katotohanan. Siyempre, bigyan natin sila ng shout out. Okay, nasa na ba yung Palakpakan po natin mga kabayan. Isa-shout out muna natin yung ating mga magigiting. Den, magigiting, Romel C. Galapon. Palakpakan. Den, Johnny A. Buduan. Den, Rodante Orbilio. Den, ala ng mga I-forward na lang Sir natin, Joe mga kabayan. Lalan. Sir, Matagal tayo pag eh. nag-recount na mga sundalo, nangunguna si Ito naman yung nag-recount. Bernard E. Tube, Zoink, Roosevelt, Waupan, Oh, yan, dapat pakilalanin natin yan. Isman, Benny S. Bolontae, Buluntate. okay. Ay, buluntae. Is it Tante o Tae? Tante. And si Cecilio Laroder Jr. Alam nyo, mga kababayan, Oh. ayun na nga, I don't know kung maawa ka. I don't think na nakakaawa sila kasi yung apat, no? Mas nakakaawa actually yung lumalaban. Correct. Na 14. Kasi at least yung apat, allegedly, di ba, sabi ni Attorney Baligod, at isa sa mga magigiting na sundalo, nakatanggap sila ng 20 to 25 million pesos. Grabe. At paniniwalaan natin yon dahil sa testamento o sa statement ni Attorney Baligod, mga kababayan, ay 5 months ago pa talaga sila tinatrabaho ng Bangag Administration para mag-recant, para bumaliktad. Right? So, kagabi, dinelay ng Las Piñas Regional Trial Court ang pagproseso ng kanilang bail, which is alam naman natin intention talaga ng mga abnormal, mga siraulong mga mga dugyok na mga kawatan, na mga bule lahat ay i-delay para makulong yung ating mga palabang. Kasi yan po yung strategy nila mga kabayan, delay, di ba? Tingnan nyo yung ano ni Romualdez, ha? Yung kaso ni Romualdez, delay na talaga. Kung may mas delay pa sa delay talaga yun mga kabayan. Bakit? Di ba na, yan nga pong pinakauna di ba sa flood control. Kaso nga lang, hanggang ngayon, preliminary investigation pa rin. Ano ba yan? Mga sundalo. And now, mga kababayan, okay, mag-ano muna tayo ng article 13. Ang daming kapotahan itong. Can you share my beauty today? Okay, here we go. Okay, mag-subscribe na rin kayo kay Palanggang. Hindi pa nakaka-subscribe dyan. Okay. Taning ka na daw. Matagal na ako tinaningan ng mga bangag. Di ba? Papatayin ako ng mga yan. Okay? Pero good luck sa kanila. Baka sila mauna gurgur. Tiyan mo sila una mga naisilid sa garapon. Di ba? But Maharlika is super duper healthy. My alindog is really gorgeous today. Na nag-lose tayo ng ating
kipay. Humihin sa ating alindog at nag-V-shape tayo. So, hayaan mo na sila palangga. Wala na silang makontent. Kaya syempre, wala na nanonood sa'yo, wala nagbabasa sa'yo. Might as well use Maharlika. Ano ako, yan na, magpasalamat sila sa akin. Right? Okay, alright. Kapag media ka, GMA ka, News 5 ka, Billionaire o whatever, hindi kayo pare-pareho ng title. Hindi yung tatawagin na pare-parehong maleta boys. Yung mga nagtestigo laban sa mga maleta gang. But we all know na itong mga media na ito, maaring na maletahan na mga jutang Genimes. Correct. Alright, here we go. Okay? Sabi ni Wengoy, hello po, I try to being member to your channel. Here we go. Sabi ni, okay. Nakapag-bail na sila. Yay! Yes. I love you guys! Mabuhay po kayo. Ayan, no? Okay. Okay, yan ang ating mga palangga. Nakalaya na. Pero syempre, temporary lang yan. Dahil nga gugurgurin, may tendency na manggugurgur talaga itong mga bangag na ito. So, bago ang mga eksenang Grabe, no? Dito lang tayo nakakita, mga kabayan, na kung sino pa yung lumalaban sa mga korap, sila pa yung ikinukulong, mga kabayan. Grabe talaga ang mga dito, mga tirada ng administrasyong ito, mga kabayan. ganapan, tignan muna natin ang statement, syempre, ni no. Wait a minute. Ipakilala muna natin sa inyo yung mga FESLABU. 5 million pesos says FESLAC ayon sa SMNI. Ayan, no? Ayan, yan ang binasan natin kanina. Okay? Yo, 'di ba? Sayang naman 'tong mga 'to, nagpasindak sa pera, nagpasilaw sa pera. Correct. 1, 2, and 3. Oh, kulang sayang yung isa. naman kayo Ayan, mga yung isa. Sayang. mga dodong manaunsa man. Okay, tingnan natin. Sayang, nadala ng Okay, pera, tingnan mga muna natin kabayan. ang No? sinasabi ni Attorney Baligod. Attorney Baligod, desperate move daw. Nakipag-usap na si Attorney Baligod sa mga abogado ng Office of the Ombudsman matapos ang pagbawi ng testimonya o recantation ng 4 na miyembro ng, di na sila brave ngayon, Yeah, Coward coward. Marines na sila. Ng 4 na Coward Marines na nagsiwalat sa Maleta Delivery Scheme. Ayon kay Baligod, isang desperate move ang pagbabaliktad umano sa mga dating sundalo. Hindi naman naitago ni Baligod ang kanyang pasasalamat at emosyon sa buhos ng suporta na pinansyal mula sa OFW at Correct. maliliit Salamat na sa inyo. negosyante gaya ng may-ari ng talipapa na nag-ambag para sa piyansa. There we go. Nagsasakripisyo ang mga sundalo na ito. Hirap sila sa buhay, Yeah. pero pinapanindigan ito. And yung mga inaambag Nako. ng mga kababayan natin Thank na you sa lahat nagpapadala, ng umambag. ay Yes. nakakatulong Sika din Sanchez, tama para ka, sa Des. They are pangkain these are nila. portraitors. So yung mga personal needs. No? Salamat po sa mga tumutulong, ha? Yung security units ng ating armed forces, pati PNP, NBI, nakatutok sa amin. No? Ang Yeah. ginawa nga nila kaya natakot yung 4, maraming nakatutok na security forces natin, mga intelligence operators, etc. So may isang incident nga na merong isang lalaki naka-face mask and then kunyari nagtatanong siya sa isang babae na nakaupo. Pinapakita yung picture. Hindi alam, pero yung nagpapakita ng picture, alam niya na nanay nung isa. So kilala mo ba ito? Itong tao na ito? So natakot yung nanay, tumahimik. And then umakyat, sinabi sa anak niya, may naghahanap sa'yo, naka-face mask. Binaba nung isa sa kanila, pagtingin, umalis na yung lalaki. So yung mga ganong instances, no? Minsan, may barangay captain. Pumunta kay Tube. So sabi, Tube, may pumunta sa akin na naghahanap sa'yo. Hindi ko ganun kilala pala kung yun. sino. Pero hinahanap ka. So mga ganong, and it happened for several months. No? And then you couple threats with a promise of comfort like withdrawal Kaya of the naman pala complaints, nag-recant, plus no? financial consideration. So ngayon, maintindihan na natin kung bakit sila nag-recant, mga kabayan, no?
Pero nakakahiya lang para sa kanila, di ba? Kasi yung iba nilang kasama na natili, nanindigan para sa katotohanan, pero sila, di ba? Pinagpalit po nila yung kanilang prinsipyo, sa maleta. The combination of those are very tempting for someone Hmm. who somehow have Very weakened Tempting talaga yung 25 million stance. kapag wala Laki kang ba naman panindigan. yan? Pinaglalaban. Yeah. Correct. Anong comment mo doon sa sinabi ng ombudsman? Tapos pati yung Okay. Stop. Nagsasakripisyo ang mga sundalo na ito. Hirap sila sa buhay, Okay. pero So ngayon, ito yun. Okay, now ano ngayon ang mangyayari? Hmm. Dahil sinasabi ni Attorney Baligod na may mga ebidensya sila. Text messages, audio messages, na etong apat na kumapit Patalim. na rin sa maleta ng bayan, Hmm. alright, ay nagpabayad nga sila ng 20 to 25 million. So ang katanungan ngayon, paniniwalaan pa ba sila ng korte? Meron ba silang kredibilidad? Wala na. Definitely Wala na wala na. Nung una nilang mga statement, yes, totoo yun. Kasi nga, nasilaw sila sa pera dahil number one na binanggit ni Tube na siya ay kapanipaniwala, siya ay nag-deliver ng pera, ng mali-malitang pera kay Lisa Tanas, kay Bangag, kay Sandro Marcos Mahirap ng sa paniwalaan yan. Lawag. Hmm. Okay? Yun ang gusto nilang burahin. Na, oy, hindi totoo na si Sandro ay sangkot sa billion ni Manong Chavit Singson, darling. Complete with geotags, Mhm. complete with location, videos, pictures, nasa distrito ni Sandrong Demonyong Hayop, Nak- Hmm. ang mga flood control infra ay hindi pa natatapos or under substandard. Hmm. Pero todo sila drama, ha? Si Sandro pati si Secretary Vince Dizon, puro drama ang kinagawa dyan sa Ilocos ngayon. Diba nakita kanyo yung last video natin kanina? No, parang ginajustify nila na sinungaling si Manong Chavit, mga kababayan, at saka yung mga vlogger dyan na nagpapakita ng mga ghost project, no? Diyan po sa Ilocos, mga kababayan. So wala namang maniniwala sa inyo kahit gawin niyo pa yan. Kasi alam naman ng tao kung ano po ang katotohanan. Yeah? Kung ganito dapat ang pulgada ng kalsada, ganito na lang para na lang bond paper. Para palit agad, Diba? no? Para So palit yun talaga agad. ang gusto nilang pagtakpan. Hmm. Ang gustong burahin ni Satanas na linisin ang pangalan ng demonyo niyang anak, na mga demonyo sila. Nako. Right? Mhm. So yun mga kababayan. So, na talagang ito bang, dito, ay may kredibilidad pa. Okay, binasa natin dito sa isang article na to. Rules on evidence daw, Mhm. okay? Ang sabi, bago sila nag-recant. Alright? Mahirap paniwalaan ang isang Mahirap. witness na pabago-bago o inconsistent ang kanilang mga sinasabi sa mga susunod dahil sila ay what? Dahil sila ba ay nasilaw ng Correct. pera ng bayan? Mhm. Okay? Ayon sa Supreme Court decision, People versus Navarro, sinasabi ng korte na ang recantation ay exceedingly unreliable, which is sinabi yan ni Ni Atty. Attorney Baligod. Baligod kanina. Mahaba lang kayong kanyang interview. Hmm. Okay? At ayon din, kay Attorney Baligod at dito sa article na ito, tinitingnan ng korte, okay? At masyado silang nag-iingat sa ganitong klaseng mga witnesses. Mhm. Pag yan ay ginamit pa later on at ipipilt ng mga bangag, di ba? Titignan nila kung bakit ba ito bumaliktad. Correct. Kumbaga sa mga kandidato, mga kababayan, nuisance itong itong witness na ito, kumbaga sa kandidato pa, di ba? Intimidation, monetary consideration, gorgoration. Mhm. Well, we all know na takot sila. Ayaw nilang mahirapan sila dahil pabalik-balik nga sila sa Maynila, katulad ng 14 na matatapang na Sige lang. makakalaya lang, Matatapos at din ang lahat ng nagkaroon ito. na ng piyansa. Mhm. And what else? May testimonya Mhm. na 5 months ago, kinakausap na sila ng
certain general, mamaya ipi-play natin, Naka. sinasabi ni Atty. Baligod, na bumaliktad. Una, ang kanilang offer, 5 million, 8 Mhm. million, di ba? Ano, from 5, naging 8, hanggang sa naging 25 million. Okay? Yan mga kabayan, talagang hindi sila sumusuko, no? Ngayon, nabingwit nila yung 4 mga karbi natin. Anyway, sa ibang balita naman po mga karbi natin, ito po. Pakinggan naman po natin ito. Walang tigil sa panggigipit. Aba, ito mga kabayan, pasok, Atty. Topacio. Opo. Yung Sergeant at Arms, pinagtatanggol lang yung Senado. Ginipit, sinuspinde. Opo. O, sino pang sumunod? Di ba? Si Marcoleta. O, pinakulong. Plunder daw. Si Bato, tinutuligsa. Yung mga Defensor. kritiko ng gobyerno, ako, may mga demanda. Si Opo. Ka Eric Celis, si General Pokis, si Lorraine Badoy, si Cho Moreno. Basta, kinriticize mo sila, hindi nila nagustuhan yung sinasabi mo, demanda ka. Tapos Yari ka. Patuloy yan. Ngayon, si Alan Peter Cayetano naman, hinahabol ni Ping. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. At eto nga, eto isa pang matinding kritiko ng gobyerno. Siya ang nagtatag at siya ang pinuno ng Sino yan? grupong Sino yan? Kampilan. Oh, Na ano ito yun? ay malaking aggregation Aha. ng mga organisasyon. Iba't ibang organisasyon to. Parang umbrella ito. Tama-tama. Nagsama-sama. Naguulan ngayon. Kailangan Opo. ng umbrella. O, umbrella organization. Ayan. Na si Jim Network. Paras, dating congressman ito. Jen para. Dating congressman, dating miyembro Paras. ng gabinete. Ganun Ngayon din. naman ay ginigipit. Oh. Kasi sinasangkot sa human trafficking kasama si Congressman Lian Leviste na sinasanggot din kasama Pati si ng Loren kanyang Legarda. ina, Senador din, si Loren Legarda. Sa plunder naman, Wow. walang Ubusin, eh. tigil po ang panggigipit, ang harassment, ang pananakot. Grabe, no? Parang uubusin na talaga yung mga kritiko ng gobyernong ito, ano? Mga kabayan. Ngayon lang natin na-experience to, yung mga, dati naman sa panahon ni former President Duterte, ang dami-daming nagkikriticize. Di ba? Pero walang ganito. Na halos lahat ay kakasuhan at ikukulong mo. Di ba? Sa mga kritiko ng pamahalaan. Kaya narito po, kasama natin sa ating studio, live na live! Yun, na live, buhay! sino yan? Talaga Pati naman. lahat ng ugat sa kanyang katawan. Buhay na buhay. Abogado ni dating Congressman Jing Paras upang ipaliwanag ano ba itong pinagagagawa na naman ng NBI para maipit na naman ang mga kritiko ng gobyerno. Oo, Ayan. good morning, Attorney Mark Tolentino! Hey, good morning. Kasamang attorney and idol ko yan, si Ferdy Topacio and of course, si Madam Jovi Topacio. Yan, thank you very much at Salamat napaunlakan po. mo ang aming On the line ba? On the paanyaya, line lang Attorney siya. Mark. Oh, siyempre kasama ko si Manang Jubes. Kinakabahan ako kay Atty. Mark eh. Bakit? Mukhang maraming bit-bit Bit-bit na balita. Oo. Gabi naman. Oh, anyway, I'll get right to the point at alam Yes. kong interesado ang ating mga manonood at tagapakinig. Correct. Yes. Ano ba talagang storya dito sa di umano'y human trafficking down? Kasi very hot copy Yes, ito tama. eh. It involves, may mga babae, may sex, alam mo na, merong May mga sex matataas na escapade. opisyal. Ayan. Oo. Tama yan. At Attorney Mark, ano bang storya dito? Let's start from the very beginning. A very good place to start. Ang Oo. issue dyan, kasamang attorney ka Ferdy, yung tinatawag na tanim pokpok. Sabi nila, May ganun ba? may tanim pokpok daw. Akala, Okay. akala Ano ko lang yan tanim nangyari, bala. So ngayon, Tanim pokpok na tanim yun. pokpok na. Grabe. Dati tanim witness, tanim bala, ngayon tanim pokpok naman. Okay, sige. Patuloy. Issue ngayon. Pokpok yung ginagawa pagka may Pinupokpok. karpintero ka na pinapagawa ng bahay, o, di ba? Tanim Diba yun yun? So yun ang issue kasi ang sabi nila yung allegations ng NBI na may plano na destabilization, may plano na itong mga malaking tao sa ating government Destabilization taniman na naman. daw ng mga prostitutes. Yun ang storya nila. Yun ang story. Oo, Okay, that's so- the story. so- Pero what's the story behind the story? Oo. So bago dyan, may na-entrap daw na bugaw at saka mga prostitutes. Okay. So na-entrap daw sa isang hotel dyan sa may Manila, sa may Diamond Hotel. So kasi may tumatawag sa isang pokpok na may kliyente daw sila na mga Hapon. Okay. Oh. Ang Hapon. problema, pagpunta doon,
hindi pala Hapon, kung hindi mga NBI. Baka galing Japan. Pero maganda. Ito, Papel di Hapon Pwede. pala. Papel di Hapon. so, iba to kasi different transaction yan. Okay. Nung nahuli itong mga isang bugaw na si alias Ken at saka yung mga 4 na mga babae, Opo. Oh. pinasalita sila na may connection daw ito sa plano na siraan si ES Ralph Recto at saka Okay. ibang mga government officials through prostitution. Okay. Ang tawag nila honey trap. Oh, yun. Honey Oh. trap. Actually, Honey- spy term yung honey trap eh. Honey Honey trap, yung isang spy na babae, maganda, sexy. Akitin niya isang target para makakuha ng impormasyon. Pero gano'n na rin yun. But ang Oo, honey oo. trap na allegations ng NBI at saka yung itong mga yung bugaw, future human trafficking. Ibig sabihin, nagplano daw itong si Jing Paras, kasabuat itong mga babae at saka itong si Bugaw Naku. na taniman ng prostitute si Uy. ES Medaldea. ES Ralph Ako, hindi yata pwede si Caldea. Hindi na yun, tanda na yun eh. Bibigyan baka. Hindi na yun maniniwala. Tuluyan yun. Hindi na, baka matuluyan yun mga kabayan. Tsaka matanda na yun eh. No? Si Ralph Recto, right? ES Recto. At saka, in connection daw, na may nag-fund down sa operation ito, si Congressman Lian Liviste. Parang far Okay, fetched yun yata, ang ano? argument nila. But of course, Nakikita na in-interview natin, ko ha? itong yung kliyente ko, si Jing Paras, at binasa ko yung mga affidavits ng mga babae. May affidavit sila. Yes. Oh. Kasi ang plano, hindi human trafficking. Naku. Ang plano, tutulungan itong bugaw, tumatawag ni Jing Paras. Opo. Na gusto niya tumulong sa government. May mga witness daw siya sa mga sexual perversion ng mga government officials. Pervert daw. Opo. So, So hindi future, nangyari Past. na at sila ay Yes. handang magtestigo. Testigo. Ganun po ba? in 2025 nangyari somewhere in Makati. Ayun. Yes. Oh. So ang ginagawa ni Jing Paras, nagtawag siya ng mga abogado. Ayun. Ang trabaho ng abogado, gagawa ng affidavit sa mga babae. Opo. So yung mga babae pumunta sa isang restaurant sa Quezon City. First meeting, interview. Opo. Then second meeting, pinakita na yung mga affidavit. Ito na yung affidavit ninyo. Ang problema, itong si alias Ken, nag-demand ng 6 million Ayun, pesos. mabigat. Sabi ni Kong Paras, ang purpose natin is this is for the country. Oh. For transparency, Para sa bayan. accountability, and yung advocacy ni Kong Paras is yung tinatawag na corruption. So, linisin ang government. Yes. Sabi naman ito ni Mr. Ken, hindi pwede. Kailangan may bayad kasi babanggain natin ang mga malaking tao. At least may fund for magtago yung mga babae. Opo. And of course, dapat 1.5 million sa kanya. Ayun. Yun yan. Agad-agad. Oh. So, nag-demand ng pera, Ng pera. yung So, manager. yes. So, tagwagin na lang nating manager. Manager. No, Okay, yung manager. mga Si manager, talents na lang. Talents Sabi naman na ni lang. manager, Oh. kung wala kayong fund, Congressman Jing, kausapin nyo si Lian Libiste. Siya Oh. dapat mag-fund kasi So siyang sa kanang galing doon kay alias Ken. Yung alias pangalan. Ken lahat. Hindi, Bibigay ng walang kaugnayan si instruction. Congressman Leviste. Leviste. Wala naman So, pala. kausapin nyo si Congressman Libiste na siya mag-fund ng 6 million. Aba? Ano Oh. ba tingin nila kay Congressman Leviste? Bangko? Made of money. Kasi Oo. yung Hindi isang naman- involved, Fundraiser. kalaban ni Kong Libiste sa local politics in Batangas. Yun naman. Yun ang koneksyon. So, yun ang koneksyon. Yun ang koneksyon. So, ibig sabihin, ang plano is mag-testify itong mga babae na may nangyaring human trafficking somewhere in Makati. So, Involving high government official. Hindi natin sabihin yan. Pero alam na ng mga followers natin yan. Opo. Tapos, binasa ko yung mga affidavit. Mhm. Okay, binasa ko yung gawa ng mga abogado. Okay. Nung binasa ko, yung si government official, 2 babae, 3 babae, sabay-sabay. Oh. ba, malakas. Oo, sabay-sabay. Kalabaw. Kahit na, may word pa na ginamit kahit na daw, hindi na daw tumatayo. Ah. Kasi parang matanda na eh. Opo. Yari ka Tapos kaya, tatakbo no? ng pera, pinapainom, at may drugs pa. Na involved. Yun ang mabigat doon. And yung isang babae, minor pa.
Yun. 16-year-old or 17-year-old. Okay. So, doon Yun ang salaysay. Yun ang salaysay ng mga babae. ng mga babae. Oo, na yun ang nakita mo na Oo. affidavit nila. Tapos, nung hinuli na itong si Bugaw, Si Bugaw. at saka yung mga babae, naiba ng kwento. Na iba na. Binaliktad, naging tanimpokpok na Aray. ang usapan. Yun. So, yun ang story talaga. Ang problema, naunahan si Jing Paras sa lahat ng media. Kasi mainstream media, lahat tanimpokpok, honey trap, nawala na yung totoong Nawala. story. Totoong Yes. story. Oo. Okay. So, yun ang kwento. Then, ang tanong, kasi we receive a subpoena from the NBI Okay. na pupunta daw kahapon. So, of course, nung nabasa natin ang subpoena, wala nakalagay na anong allegation. Yes, correct. Walang nakalagay. So, we wrote a letter to the NBI requesting na bigyan kami ng copy ng mga complaint or any affidavit or any evidence para alam namin ano yung gagawin namin Oh, dyan. definitely, that is part of due process. Part of due process. Otherwise, pupunta kami doon, baka mag-fishing expedition. Yun. Correct. Correct. O kahit ano lang tanungin, and it will violate the constitutional right of Yes, Jing Paras. correct. Oh. Correct. Sabi nila, sinagot agad. Oo. Sabi nila, hindi daw pwede. Kasi Huh? confidential. Pwede yun. Paano naging court of the Star Chamber? Oh. Paano naging confidential, Attorney Ferdy, paano naging confidential na everyday nagpa-interview na sila sa TV? Correct. Ang NBI, Paano confidential pati yun? CDILG Secretary. Paano naging confidential yun? Halos nga balatan nyo na ng buhay si Jing Paras eh. Diba? Si Kung Lian, halos balatan nyo na ng buhay. Tapos confidential pala? Nako. Di, kung ganun mga kababayan, na-violate po nila yung batas na yan about confidentiality, mga karibin natin kung sinasabi nilang confidential yan. Sumakay na din. So, paano naging confidential? So, yun ang request namin. But hindi kami pinagbigyan. So, tapos, second, daming mga interview sa TV, nakamaskara. Hindi mo alam kung sino yung bugo na yun. Nagsasalita, oo. Baka Ang hindi nga boses yun. iba. Yeah. Ang pictures ng mga babae naka-blurred. So, how can we respond to that? Yes, Na correct. baka iba yung nagsalita, Iba na yung- iba yung nakausap ni Ninyo. Jing Paras. Of course, Opo. hindi ako kasama doon, sila. Siya lang. Sila lang. Okay. No? Sinong kausap nila doon? Yung mga babae, sino yun? Kasi Yes. 4 na babae yun. 4, but of course, itong 4 na babae, iba-ibang mga pangalan, mga aliases. Alias Alias, lang. yes, oo. Alias lang. Oo. First meeting Hindi up. naman recipient ng confidential funds yan. Para Hindi. hindi naman. Iba naman, iba But naman. sinabi Oo, nila hindi sila- naman. Oo. Baka Mary Grace Piatos yung isa yan. Hindi naman, oo. Itong 4 na babae, may pangalan, isang shampoo. Basta may Shampoo. I forgot the name. Basta 4 Opo, yun. opo. Itong 4, na-experience nila kung anong ginagawa sa kanila noong 2025 Nung high government official. ng high government official na sabay-sabay. Yun. Naku. Sabay-sabay, pinaliguan daw nila, tapos may mga sexual act pang ginagawa, pina-take sila ng cocaine habang ginagawa ang isang sexual Ayun ang activity. mabigat. Yun yan. Yun ang importante dito. Kaya lang, syempre, Naunahan, Oo, nabaliktad yun. naging tanimpokpok. Ang tanimpokpok, ibig sabihin sa tanim, future human trafficking. Oh. Ito, hindi walang future kasi nangyari na. And yung nangyari ito noong 2025, hindi kasama si Kong Jing Paras. Hindi kasama si Leandro Leviste. Leviste. Kung At hindi, wala na bang participation? No participation. Oo, noon sa 2025. Yun ang istorya ng mga testigo. Noong yes. gumagawa ng affidavit. oh, tama. So, our best defense is katotohanan and logic. Yes. Bakit logic? Ang itong bugaw, direct connection kay high government official. 2025 Bakit pa. kailangan pa ni bugaw na dadaan ni Jing Paras? Na pwede naman niyang direkta kausapin yung government official. So, binasa ko yung mga text kasi pangit naman na yun ang sinasabi ni... Opo. Binasa ko lahat ng mga text messages. Itong bugaw nag-offer ng mga artista, sikat na artista. Opo. Nandiyan sa platform ngayon. Itago na lang natin yan sa pangalan. Basta nasa platform, number 1, number 2 sa mga movies dyan. So, sikat na artista. Naku. In-offer. Para Siya- siya yung manager. Siya manager, hindi na in-offer for sexual favors. Favor. Oh. Sexual favors. Oo. Oh, so nag-offer. Tapos, hindi lang doon. May mga text na nag-demand siya ng 6 million. May mga tapos nung hindi pinansin, tawag ng tawag, text ng text. Opo. Ibig sabihin, siya ang nag-initiate
And siya yung makulit ni Jing Paras. Hindi si Jing Paras ang nag-offer na Kung baliktad. one, hindi to entrapment, instigation, Yes. which we know is illegal. Sit At up. saka, Nasa isang sit tanong up. ko, ano, Gusto lang i-set up. No? except for Gusto po nilang i-set up si ex-Kong Jing Paras, mga kabayan, at si Kong Lian. Dito sa, yan yung ano ko analysis ko dito, mga kabayan. Gusto nilang i-set up. Paano ba yan? Biglang nabisto kayo. Anyway, mga karibin natin, ano naman po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito? Just comment down below, mga kabayan. At palike na rin po ng video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.